natin po ngayong simulan ang palagiang pagnonobena sa ina ng laging saklolo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, bilang mga anak ng ating banal na ina, ay nagtipon-tipon tayo sa harap ng kanyang mapaghimalang larawan upang parangalan siya at tumingin ng lahat ng ating kailangan sa Panginoon sa tulong ng kanyang panalangin. Dahil sa tayo ay hindi karapat-dapat na mga anak, humingi muna tayo sa Diyos ng awa at patawad. Mahabaging Ama, sinugo mo sa lupa ang iyong banal na anak upang tubusin at iligtas kami sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay, at upang bigyan kami ng bagong buhay. Sa pamamagitan nito, ginawa mo kaming iyong mga anak upang magmahalan kami tulad ng pagmamahal ni Kristo sa amin. Anong limit naming malimutan ang dakila naming karangalang ito? Nagkasala kami sa aming mga kapatid. Nagkasala kami sa iyo. Mahabaging Ama, patawarin mo kami. Tapat naming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Kahabagan mo kami, maawaing Ama. Lagi nawa kaming mabuhay bilang matapat mong mga anak.
Magsiluhod po ang lahat. Panalangin sa nobena. Mahal na ina ng laging saklolo, buhat sa krus, ibinigay ka sa amin ni Jesus upang maging ina namin. Ikaw ang pinakamabait, pinakamasintahin sa lahat ng mga ina. Buong gilo mong tunghayan kaming iyong mga anak, na ngayon ay humihingi ng iyong tulong sa lahat ng aming pangangailangan, lalong-lalo na ang biyayang ito. Noong ikaw ay nasa lupa, minamahal na ina, ikaw ay buong pusong nakiramay sa paghihirap ng iyong anak, sa tulong ng iyong pananalig at pagtitiwala sa makaamang pagmamahal ng Diyos. Tinanggap mo ang kanyang mahiwagang kalooban. Mayroon din kaming mga krus at mga tiisin sa buhay. Kung minsan, ang mga ito'y parang hindi na namin kayang pasanin. Pinakamamahal na ina, bahaginan mo kami ng iyong malaking pagtitiwala sa Diyos. Ipaunawa mo na walang katapusan ang pagmamahal ng Diyos sa amin at tinutugon niya ang lahat ng aming mga panalangin sa paraang makabubuti sa amin. Palakasin mo ang aming loob sa pagpapasa ng krus, tulad ng iyong banal na anak. Tulungan mong maunawaan namin na sino mang nakikibahagi sa krus ni Kristo ay tiyak na makakabahagi rin sa kanyang muling pagkabuhay. Pinakamamahal na ina, habang kami ay nababahala sa sarili naming mga suliranin, huwag sana naming malimutan ang mga pangangailangan ng iba. Mahal na mahal mo sila. Tulungan mong maging ganito rin ang aming pagmamahal sa kanila. Samantalang idinadalangin namin ang aming mga adhikain at mga adhikain ng lahat ng naririto ngayon. Mataimtim sa loob na hinihiling namin sa iyo, aming ina. Tulungan mo kaming makapagdulot ng aliw at ginhawa sa mga may sakit at sa mga malapit ng sumakabilang buhay. Makapagbigay ng pag-asa sa mga dukha at walang hanap buhay. Magpahilom ng sugat ng mga pusong wasak. Makiisa sa pagkilos ng mga inaapi at turuan ng katarungan ang mga sa kanila'y ng aapi at ibalik sa Diyos ang lahat ng mga nagkasala sa Kanya. Pinakamamahal na ina, tulungan mo kaming umiwas sa kasalanan na naglalayo sa amin, sa aming Ama sa langit at sa isa't isa. Buong tiwala naming isinasalalay ang aming sarili sa iyong pagkalinga at lubos na umaasa sa iyong mapagmalasakit na panalangin. Amen. Panalangin para sa tahanan. Ina ng laging saklolo, pinili ka naming reyna ng aming tahanan. Hinihiling naming pagpalain mo ang aming pamilya sa pamamagitan ng iyong matimyas na pagmamahal. Mahigpit nawang bigkisin ng sakramento ng kasal ang mga mag-asawa upang lagi silang maging tapat at mapagmahal sa isa't isa, tulad ng pagmamahal ni Kristo sa Santa Iglesia. Hinihiling naming pagpalain mo ang lahat ng mga magulang. Mahalin nawa nila ang mga anak na ipinagkatiwala ng Diyos sa kanila. Naway lagi silang maging wara ng kanilang mga anak sa pamamagitan ng kanilang tunay na buhay Kristiyano. Tulungan mong palakihin at arugain ang kanilang mga anak na may pagmamahal at takot sa Diyos. Pagpalain mo ang mga bata upang kanilang mahalin, igalang at sundin ang kanilang ama at ina. Sa iyong magiliw na pagpapala, tangi naming ipinagkakatiwala ang mga kabataan ngayon. Bigyan mo kaming lahat ng pagpapahalaga sa aming pananagutan nang matupad namin ang aming tungkulin na gawing pugad ng kapayapaan ng aming tahanan, tulad ng iyong tahanan sa Nazaret. Ikaw ang aming huwaran. Tulungan mo kami upang sa araw-araw ay lalong magningas ang dalisay naming pagmamahal sa Diyos at kapwa, nang sa gayoy maligayang maghari ang katarungan at kapayapaan
sa buong sangkatauhan. Amen. Mga kahilingan sa ating ina ng laging saklolo, Santa Maria, Ipanalangin mo kami. Santang Birheng ipinaglihing walang kasalanan, Ipanalangin mo kami. aming ina ng laging saklolo, Ipanalangin mo kami. kaming makasalanan ay tumatawag sa iyo Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang mapuno kami ng Espiritu Santo at maging mga magigiting na saksi sa pagmamahal ni Kristo sa tao, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang katulad mo, unti-unti kaming matulad sa aming mahal na Panginoon, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang matakot kaming lubusang masira ang pakikipagkaibigan ng Diyos sa amin dahil sa ayaw naming pagsisihang kasalanan, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang lagi naming sikaping matamo ang awa at patawad ng Diyos sa sakramento ng kumpisal, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang maunawaan namin na tinuturuan kami ng Diyos sa pamamagitan ng mga pangyayari sa araw-araw na pamumuhay, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang manalangin kami araw-araw na may pagmamahal at pagtitiwala, lalo na sa mga sandali ng tukso, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang maunawaan namin ang halaga ng sama-samang pagsamba sa Diyos sa Eucharistia, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang patuloy na mag-alab ang aming pag-ibig kay Kristo at sa kapwa sa pamamagitan ng malimit na pagtanggap ng banal na komunyon, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang igalang namin ang aming katawan bilang mga templo ng Espiritu Santo, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang magsikap kaming maging tunay na mga Kristiyano sa pamamagitan ng mapagmahal na pagmamalasakit sa iba, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang ipahayag namin ang dangal ng trabaho sa pamamagitan ng katapatan sa aming gawain, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang patawarin namin ng buong puso ang mga nakagawa sa amin ng masama, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang maunawaan namin ang kasamaan ng paghahangad sa sariling kapakanan na makapipinsala sa iba, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang tumulong kami na ipamahagi ang kayamanan ng mundong ito alinsunod sa katarungan, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang gamitin namin ang aming mga kakayahan para sa ikabubuti ng iba, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang tanggapin namin ang aming pananagutan sa lipunan ayon sa diwa ng tunay na paglilingkod, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang patnubayan at patatagin ng Espiritu Santo ang loob ng Santo Papa, ng mga obispo at ng mga pari, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang pagkalooban kami ng Panginoon ng maraming mga kabataan na tumugon sa tawag ng Panginoon sa pagpapari sa buhay relihiyoso, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang pangalagaan at ingatan namin ang kalikasang kaloob ng Diyos, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang ipagtanggol namin ang dangal ng tao at kabanalan ng buhay mula sa sinapupunan hanggang sa kamatayan, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang itaguyod namin ang pagkakapantay-pantay ng kababaihan at kalalakihan, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang magkaroon ng tunay at pangmatagalang kapayapaan sa ating mundo, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang matulungan naming kilalanin at mahalin si Kristo ng mga hindi pa nakakikilala sa Kanya, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang maunawaan namin na sa gitna ng aming mga tagumpay, nangangailangan pa rin kami ng tulong ng Diyos, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang sa kamatayan maging handa kaming pumasok sa tahanan ng aming Ama sa langit, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang pagdating ng kamatayan sa aming mga mahal sa buhay, kami aliwin ng aming pag-asa sa Panginoong muling nabuhay, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang idalangin namin na ang mga yumao ay makinabang agad sa muling pagkabuhay ng iyong anak. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Tahimik po nating idalangin ang ating mga pansariling hangarin. Santa Maria, ipanalangin mo kami.
ipanalangin mo ang bayan ng Diyos. Maranasan nawa ng lahat ang walang hanggang saklolo. Panginoon, ibinigay mo sa amin si Maria upang maging ina namin na laging handang dumamay sa amin. Loobin mo nawa na dumulog kami sa Kanya sa lahat ng aming pangangailangan. Amen. Pagtatalaga ng sarili sa ating ina ng laging saklolo. Kalinis-linisang Birheng Maria, Ina ng Diyos at Ina ng Santa Iglesia, Ikaw ay amin ding ina na laging handang sumaklolo sa amin. Taglay ang mga pusong lipos ng pag-ibig sa iyo. Itinatalaga namin ang aming sarili sa iyong kalinis-linisang puso upang kami ay maging tapat mong mga anak. Ihingi mo kami ng tunay na pagsisisi sa aming mga kasalanan at katapatan sa aming mga ipinangako nang kami ay binyagan. Itinatalaga namin sa iyo ang aming puso't kaluluwa upang lagi naming sundin ang kalooban ng aming Ama sa langit. Itinatalaga namin sa iyo ang aming buhay upang lalo naming mahalin ang Diyos at mabuhay kami hindi para sa aming sarili, kundi para kay Kristong iyong anak, at upang siya'y aming makita at paglingkuran sa aming kapwa. Sa abang pagtatalaga na ito, pinakamamahal na ina ng laging saklolo, ipinangangako namin na ang aming buhay ay itutulad namin sa iyo. Ikaw na pinakaganap na Kristiyano, upang matapos naming maitalaga sa iyo ang aming sarili, sa buhay at kamatayan, ay makapiling kami ng iyong anak magpakailanman. Amen. Magsilod pong muli ang lahat. Pasasalamat. Panginoong Hesukristo na nasa banal na Eucharistia, sinasamba ka namin. Ikinalugod ng Ama na ang buo niyang pagkadiyos ay sumaiyo, at sa pamamagitan mo, niloob niyang pagkasunduin sa Kanya ang lahat ng bagay. Loobin mo na kami ay lubos na magpasalamat sa lahat ng ginawa sa amin ng Ama. Loobin mong pagsisihan naming lubos ang aming mga kasalanan at panibaguhin ang aming buhay. Sa pamamagitan mo, pinasasalamatan namin ng Ama sa pagbibigay sa amin ng buhay. Nilikha niya ang lahat ng kahangahangang mga bagay para sa amin. Naway gamitin namin ang mga ito sa kabutihan at naway papagningasin ng mga ito ang aming pagmamahal sa Kanya. Higit sa lahat, pinasasalamatan namin ng Ama sa pagsusugo niya sa iyo bilang siyang pinakadakilang tanda ng Kanyang pagmamahal na magliligtas sa amin at sa lahat ng sangkinapal sa pamamagitan ng iyong pagkamatay at muling pagkabuhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, sa pagbibigay mo ng iyong ina upang maging ina namin ng laging saklolo. Harinawang ang hindi mabilang na biyayang tinanggap namin sa panalangin niya, lalo na sa pamamagitan ng pagnanobena sa Kanya, ay makapukaw sa aming damdamin upang maragdagan ang aming pagtitiwala sa mapagkalingang awa ng Diyos at sa walang sawang pagdamay ng iyong ina. Loobin mo nawa na lagi kaming sumunod sa banal na kalooban ng Diyos at mahalin siya ng walang hanggan. Ang karangalan, kaluwalhatian at pasasalamat ay mapasa kabanal-banalang tatlong persona, Ama, Anak at Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga may sakit. Ating alalahanin ang mga may sakit na nais nating ipanalangin. Panginoong Hesukristo, pinasan mo ang aming mga tiisin at dinala mo ang aming mga dalamhati upang iyong ipakilala ang halaga ng pagtitiis at ng pangangailangan ng tao ng iyong tulong. Magiliw mong dinggin ang aming mga panalangin para sa mga minamahal naming may sakit. Ipagkaloob mo sa kanila na labis na nahihirapan dahil sa dinaranas nilang mga sakit at karamdaman ang iyong mapaghilom na lakas at kalinga. Ibalik mo sa kanila ang kalusugan ng katawan at kaluluwa upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo at sa kapwa. Amen.
Panalangin para sa banal na bukasyon. Amang mapagmahal, tinawag mo kaming iyong mga anak upang maging saksi ng pagmamahal mo sa mundo, alinsunod sa Ebanghelyo. Saan man kami naroroon, kasama namin ang iyong anak na si Jesucristo sa pagtatatag ng paghahari ng pagmamahal. Basbasan mo ang mga magulang at ang mga kabataan habang sila ay nagsisikap na tupdin ang iyong kalooban. Nananalangin kami para sa mga kabataan na dinggin ang iyong tawag na maglingkod sa pamayanan sa pagpapari at buhay reliyoso. Naway matularan namin si Maria at maiukol ang aming sarili sa pamamagitan ng paglilingkod, tulong at kawanggawa sa pamayanan, lalo tigit sa mga taong lubhang nangangailangan. Ito'y hinihiling namin sa pamamagitan ni Jesucristong aming manunubos at ni Maria, ina ng laging saklolo. Amen. Magsitayo pa ang lahat. Salamat, Panginoon, sa patuloy mong paggabay sa amin, sa aming buhay at sa mga biyaya na aming natanggap. Kaya ang misang ito ay misa pasasalamat sa iyo at patuloy kaming nananalangin at mga intensyon na nais naming ialay sa iyo. Tayo na po'y magsimula sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po muna natin ang ating mga kahinaan upang tayo'y marapat gumanap sa banal na misang ito. Sabay-sabay po, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan,
idulot mong ikaw ay makapiling ng iyong angkan, at loobin mo sa pananampalatayang iyong bigay, kay may makasalo sa muling pagkabuhay ng iyong anak na pinakamamahal, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nagsimula ng araw na iyon ang isang mahigpit na pag-uusig laban sa simbahan sa Jerusalem. At liban sa mga apostol, lahat ng sumasampalataya ay nangalat sa lupain ng Judea at Samaria. Si Esteban naman inilibing ng mga taong may takot sa Diyos, at gayon na lamang ang kanilang pagnangis. Samantala, sinikap ni Saulo na wasakin ang simbahan. Pinapasok niya ang bahay-bahay at kinakaladkad ang mga sumasampalataya at ibinibilanggo, maging lalaki, maging babae. Nangalat ang mga mananampalataya at saan man sila'y makarating ay pinangaral nila ang salita. Nagpunta si Felipe sa isang lungsod ng Samaria at ipinangaral doon ang Mesiyas. Nang mabalitaan ng mga tao at makita ang mga kababalaghang ginagawa niya, pinakinggan nilang mabuti ang sinasabi niya, sapagkat ang masasamang espiritu ay umaalis sa mga taong inaalihan nito at sumisigaw habang lumalabas. Maraming lumpo at mga pilay ang napagaling, kaya't nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na iyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sangkalupang nilalang, galak sa buoy isigaw. Sangkalupang nilalang, galak sa buoy isigaw. Sumigaw sa galak ang mga nilalang at purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na pagpuri sa Kanya'y ibigay. Ito ang sabihin sa Diyos na dakila, ang mga gawa mo ay kahanga-hanga. Sangkalupaang nilalang, galak sa buoy isigaw. Ang lahat sa lupa ika'y sinasamba, awit ng papuri yaong kinakanta. Ang iyong pangalay pinupuri nila. Ang ginawa ng Diyos lapit at pagmasdan, ang kahanga-hangang ginawa sa tanan. Sangkalupaang nilalang, galak sa buoy isigaw. Naging tuyong lupa kahit yaong tubig, at ang nuno natin ay doon tumawid. Kaya naman tayo'y nagalak ng labis, siya'y nagaharing may lakas ang bisig. Sangkalupaang nilalang, galak sa buoy isigaw. Alleluia, alleluia, alleluia. Mabubuhay na totoo ang lahat ng mga tao na nananalig kay Kristo. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ngunit sinabi ko na sa inyo, nakita na ninyo ako, gayon may hindi kayo nanalig sa akin. Lalapit sa akin ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama, at hindi ko itataboy ang sinumang lumalapit sa akin. Sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban, huwag kong pabayaang mawala kahit isa sa mga ibinigay niya sa akin. Hindi muling buhayin sila, kundi muling buhayin sila sa huling araw, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama. Ang lahat ng nakakita at manalig sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Welcome po sa inyong dambana ng mahal na ina, ng laging saklolo. At kahit na ay pwede ba nating ibigay pa sa bawat isa ang pagbati ng magandang umaga po, kamusta po? Ayan. Di po ba? Ay kaya pa rin nating ngumiti, hindi lang nakikita. Okay, sige lang po. Mga kapatid, napakaganda po ang ating ebanghelyo ngayon sapagkat sinasabi ng Panginoon, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay." Pagkain, malapit ito sa ating mga puso, lalong-lalo na ang mga ina, sapagkat kayo palagi ang nagpre-prepare ng pagkain. Pero ano ba ang nais na sabihin ng Panginoon na pagkain sa atin at mensahe at hamon sa ating lahat? Mga kapatid, kung balikan natin ang ating pananampalataya, si Jesus ay nagbigay ng sarili para maging pagkain nating lahat ng ating espiritual na paglalakbay o yung tinatawag na pagkain ng kaluluwa. Ito ang pagkain na hindi na kailangang kainin paulit-ulit. Ito ay pagkain na once na tinanggap mo sa iyong puso, isip, kaluluwa, hindi ka magugutom kailanman. Kaya napakaganda na mensahe ng ating Panginoon. Pagkain, ako na nagbibigay buhay, at ako ang tubig na kung ikaw ay iinom, hindi ka na mauuhaw kailanman. Kaya nung sa tugatog ng krus, mga kapatid, doon inalay ng Diyos ang kanyang buong sarili para maging pagkain ng sangkatauhan. Nung nakabayubay siya sa krus, mga kapatid, sinasabi niya hindi yung sakit. Sinasabi niya, "Eto na ako. Tanggapin ninyo ako. Ako ang pagkain na magbibigay sa inyo ng sustansya. At ako ang pagkain na magbibigay sa inyo ng lakas espiritual." Kaya nga, nung kanyang muling pagkabuhay, mga kapatid, ito ang naging mensahe niya sa mga apostoles. Kaya kung inyong mapapansin, mga kapatid, sa aklat ng mga gawa ng apostol, nung maramdaman nila ang pagkabuhay muli ng Panginoon, ano ang kanilang ginawa? Narinig nila ang mga pangangailangan at pagkukulang ng ibang mga komunidad. Kaya ang ginawa nila, yung may mga sobra, inipon nila at ibinenta. At yung mga ipon nila, ibinili nila ng mga pagkain at pangangailangan at ibinahagi sa mga nangangailangan. Napakaganda, mga kapatid. Sa modelo ng pagbibigay ng pagkain ng katawan at kaluluwa at espiritu ng Panginoon, natanggap ng mga tagasunod ni Kristo, ang naging epekto nun
ay sila din ay naging mga bagong Kristo sa kanilang komunidad. At napakaganda din sapagkat sa ating panahon ngayon, kung napapansin ninyo ang inspired, di ba ito ang pagpapaalala sa atin na ito ay nagmumula sa kagandahang loob ng Panginoon na ialay ang kanyang sarili at maging pagkain. At ito ang naging epekto sa mga tagasunod ni Kristo. At ngayon sa ating panahon, buhay na buhay ang Kristo sa bawat isa. Nagsimula lang ito sa Quezon City. Pero ngayon, hanggang buong Pilipinas, pati yung Zamboanga, pati yung mga lugar sa Mindanao, mayroon na rin silang na kung saan ito ay magbibigay pag-asa ng tunay na espiritu ng pagiging isang Pilipino. Tatalunin natin ang takot, tatalunin natin ang kawalan, sapagkat sa dugo ng isang Pilipino na nakaugat doon sa pananampalataya kay Kristo, muling mabubuhay ang mga maliliit na Kristo sa ating komunidad. At ito ang magiging pagkain para sa ating kapwa. Napakagaling, napakaganda na mensahe sa ating lahat. Kaya mga deboto ng mahal na ina na nandito ngayon sa dambana at sa lahat ng naka-online, ito ang paalala sa atin ng Panginoong Hesukristo. Nagbigay ako at naging pagkain para sa inyo. Kayo din nawa ay sa inyong kakayahan. Kayo ay maging pagkain sa inyong kapwa. Kaya ang banal na misa ay magpapaalala palagi sa atin, Lord, tinatanggap ko ang iyong kaluluwa, ang iyong katawan. Sa pagtanggap ko ng iyong katawan at dugo sa communion, ang challenge noon pala, Panginoon, ay maging pagkain din ako. Hindi lamang sa aking pamilya, kundi para din sa aking kapwa. At maganda itong mensahe ng pantry na ito, community pantry. Kaya nawa, kukuha tayo ayon sa ating kakayahan. No? At saka, kung mayroon naman tayong sobra, ay babalik tayo, ibibigay din natin. Kasi mga kapatid, pag ikaw ay nagbibigay, bumabalik iyon, siksik-liglig, umaapaw. Kaya ito ang hamon sa ating lahat. Kaya magandang balita din mga kapatid at mga deboto ng mahal na ina. Ngayong araw na ito sa labas, nag-launch tayo ng ating Perpetual Help Pantry. At doon maraming nagbigay na. At kung nais nyong kumuha, pwedeng nyong isipin, kukuha lang ako para ngayon. Tapos bilang deboto ng mahal na ina, baka mayroon akong sobra next week, ilalagay ko din doon. Napakagandang daloy ng ating pagdideboto. Diba? Ang hamon sa atin palagi ng mga redentorista, debo, mission. Nagdideboto ako, pero may mission akong maging pagkain ako para sa iba. Kung ito ang gagawin natin mga kapatid, almost 1 million na mga deboto ng mahal na ina, ang hamon sa atin, magkaroon tayo ng around the Philippines, nako, hindi na tayo maghihintay kung anong paman na mga ibibigay sa atin. Tayo mismo ay mayroong kakayahan na maging pagkain sa iba. Kaya muli ang hamon sa atin mga kapatid, si Kristo na ating Panginoon, ay ibinigay niya na ang kanyang sarili na maging pagkain natin. Busog na tayo mga kapatid. Alam natin yan, nananampalataya tayo. Ngayon, tayo naman, nawa, mga deboto ng mahal na ina, tayo naman, ano kaya ang gagawin ko para ako naman ay maging pagkain sa aking kapwa? Kaya early in the morning, bago ako magmisa, Padre, nabalitaan ko na mayroon kayong bilang deboto ng mahal na ina. Pwede ba akong mag-donate? Wala namang problema yon. Pero Padre, dito ako sa may market, maliit lang ang aking pwesto. Sige lang, pwede mo ako naman dumaan. So dumaan ako doon ng alas 5. Sabi ko, ano po yun? Ay, ibibigay ko yung mga itlog. Abay, umabot ng 40 trays. Kaya meron pang tumatawag, Padre, paano makuha yung aming mga donasyon? Kaya mga kapatid, ito ang hamon sa atin.
Si Kristo ay naging pagkain na natanggap na natin araw-araw. Paano naman tayo ngayon, mga deboto ng mahal na ina, na maging pagkain para sa ating kapwa? Magsiawit kayo sa Panginoon. Alleluia. Magsiawit sa Panginoon. Halina't magalang, alak at pinapay. Handog ng bayang nagpupugay, siya'y muling nabuhay. Magsiawit kayo sa Panginoon. Alleluia. Magsiawit sa Panginoon. Purihin, purihin ang Kaniyang pangalan. Ipahayag, ipahayag ang tulad niyang kaligtasan. Magsiawit kayo sa Panginoon. Alleluia. Magsiawit sa Panginoon. Tayong mga angkan, maghandog sa poon. Luwalhati at papuri, ialay sa Panginoon. Magsiawit kayo sa Panginoon. Alleluia. Magsiawit sa Panginoon. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami ay laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo sa tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang hinahain sa krus, at sa krus ipinakoy buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, buong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupukay sa iyong kadakilaan,
Pinoy ay nagpanatag at nakiramay sa lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, inabot niya ang tinapay sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kainin. Ito ang aking katawan na iniaalay para sa inyong lahat." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, na binubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Aming ipinahahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Nagpapasalamat kami dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Jesse na aming Obispo, ang Tanang Kaparian, Brother, Madre, mga laiko na tinawag mo ngayon dito sa iyong dambana at lahat ng mga naka-online sa misa ngayon. Mga kapatid, sa katahimikan po, ialay din natin ang misang ito para sa ating pamilya, kakilala, kaibigan na namatay na. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mong manging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kasama ang kanyang banal na esposo na si San Jose, ang lahat ng mga apostoles at lahat ng mga banal, Redentoristang banal, Alphonsus, Gerard, Clemente, Jan Neumann, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya, sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen.
Mga kapatid, sa tagubili na kakagaling na utos ng ating Panginoon, lakas loob nating awitin ang panalangin itinuro niya sa atin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iadya mo kami sa lahat ng masama, pagkalooban, hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, at iligtas sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat sa iyong kaharian ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostoles, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, magbigayan tayo ng tanda ng kapayapaan at pag-ibig ni Kristo sa bawat isa. Peace. Cordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka
Mga kapatid, narito ang kordero ng Diyos. Inalay niya ang kanyang buong sarili para maging pagkaing walang hanggan. Siya din ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayo ngayong umaga na personal niyang inanyayahan sa kanyang piging. Sabay-sabay po. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan at dugo ni Kristo ay magbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Amen. Ibinalay
nagbabasbas, maraming salamat po sa mga nag-serve ngayong umaga at lahat ng nakiisa sa ating misa ngayon dito sa Dambana at lahat ng mga naka-online. Muli mga kapatid, ang ating Our Mother of Perpetual Help Community Pantry ay nasa labas. Kung kayo naman ay gusto nyong kumuha, kung meron naman, salamat sa Diyos, no? Kung kayo naman ay may gustong i-donate o ibigay, pwede din naman po. Para din naman po ito sa ating lahat, sa mga deboto na nangangailangan at sa mga taong lalong-lalo na yung walang-wala na talaga. Kaya mga deboto ng mahal na ina, dito ngayon at mga naka-online, kung nais nyong maging partner sa ating perpetual pantry, ay taos-puso pong pasasalamatan na ito ng Panginoon. Tatandaan po natin, si Kristo ay naging pagkain natin araw-araw. Blessed na blessed tayo. Ang hamon ng Panginoon, ikaw na nakatanggap sa akin, paano ka naman ngayon maging pagkain sa iba? At isa po ito sa ating mga pwedeng gawin. Kaya po, kung nais nyo pong tumulong, ay welcome po. At maraming salamat din po sa lahat. Lalong-lalo na po yung ating mobile kitchen na nagluluto para sa mga homeless araw-araw ay patuloy pa rin pong dinadagsa ng tulong. Kaya po maraming salamat po sa inyong lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming mga pagluhog ay iyong pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkakaloob ng ligayang walang katapusan na pawang idinudulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagpapalitan ng iyong bigay at aming alay sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon At sumayo at rin. basbasan kayo ng Panginoon ang buo niyong pamilya sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, na ialay na natin ng misa, ipagpapatuloy natin ito bilang mga bagong pagkain sa ating kapwa. Salamat sa Diyos. Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.